Panginoong Hesus, lumalapit ako dala ang bawat taong nakayuko ngayon sa panalangin. Kinikilala na ikaw ang Diyos ng mga himala, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na gumagawa pa rin ng mga kababalaghan sa buhay ng mga naniniwala. Ipinapahayag ko sa bawat buhay na humahanap sa iyo sa sandaling ito na ang iyong makapangyarihang kamay ay nakaunat upang magpagaling, magpalaya, at magbalik ng lahat ng sinubukang sirain ng kaawat. Wala kami rito dahil sa pagkakataon lamang, Panginoon, kundi dahil inakit kami ng iyong espiritu, dahil may pangakong nakatago sa iyong puso para sa amin. Dahil ito ang sandaling pinili mo upang ipahayag ang iyong kapangyarihan. Nawa ang bawat puso ay magbukas ngayon, ang bawat kaluluwa ay sumuko ng lubusan, at ang bawat isipan ay mabago ng katiyakan na ang himalang matagal na naming hinihintay ay malapit ng mahayag. Naniniwala ako, Panginoon, na habang binibigkas ang panalangin ito, may sobrenatural na nangyayari sa espiritual na mundo. Ang mga hadlang ay nasisira, ang mga kadena ay nalalagot, at ang mga karamdaman ay nawawasak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Nawa ang pananampalataya ay bumangon sa bawat taong nanunood, ang pagdududa ay mapalayas, at ang takot ay mapawi, sapagkat dumating na ang oras ng himala, dumating na ang panahon ng pagpapahayag ng iyong kaluwalhati. Amang nasa langit, ipinapahayag ko sa bawat buhay na humahanap sa iyo sa sandaling ito na ang halaga ay nabayaran na, ang tagumpay ay nakamit na, at ang sakripisyo sa Kalbaryo ay hindi nawalan ng saysay. Ang dugo ni Hesukristo na ibinuhos sa krus na iyon mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas ay nananatiling buhay, mabisa, at may kapangyarihang luminis, magpagaling at magpalaya. Walang sakit na makatatahan sa kapangyarihan ng mahalagang dugong iyon. Walang demonyo ang mananatili sa harap ng autoridad ng pangalang iyon na higit sa lahat ng pangalan. Itinatalaga ko ngayon na ang bawat taong nananalangin, bawat taong dumadaing para sa isang himala, ay tatanggap ng pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi mahalaga kung gaano katagal ka nang hindi mahalaga kung ilang beses ka nang nanalangin, hindi mahalaga kung ilang kabiguan na ang iyong hinarap, ito na ang iyong sandali. Ang krus ay hindi lamang isang makasaysayang pangyayari, kundi isang buhay na katotohanan na bumabago sa ating pag-iral ngayon. Ang tinapos ni Jesus doon sa Kalbaryo, nang isigaw niya na naganap na, ay umaabot sa iyo sa mismong sandaling ito. Ang bawat sugat na iyong dinadala, bawat sakit na iyong nararamdaman, bawat problemang iyong kinakaharap, lahat ay natatakpan ng perpektong sakripisyo ni Jesus. Panginoong Jesus, ikaw na nagpagaling sa mga may sakit, na nagpalakad sa mga lumpo, na nagpamulat sa mga mata ng bulag, na luminis sa mga kitongin, na bumuhay sa mga patay. Iunat mo ngayon ang iyong mapagpagaling na kamay sa bawat taong nasa harap ng screen na ito. Naniniwala ako na walang distansya sa espiritual na mundo, na ang iyong kapangyarihan ay tumatawid sa mga kontinente, na ang iyong biyaya ay umaabot sa bawat tahanan, bawat silid, bawat ospital, at bawat sitwasyon ng kawalan ng pag-asa. Hipuin mo ngayon, Panginoon, ang katawang may sakit, ang isipang atormentado, at ang pusong wasak. Nawa ang parehong kapangyarihan na bumuhay kay Lazaro, na nagpagaling sa bulag na si Bartimeo, na nagpanumbalik sa anak ni Jairo, ay kumilos sa sandaling ito sa buhay ng bawat taong dumadaing para sa isang himala. Hindi kami humihiling ng bagay na imposible dahil sa iyo ay walang imposible. Hindi kami nagpupumilit ng bagay na labas sa iyong kalooban dahil alam naming ang iyong nais ay pagpalain kami, pagalingin kami, at paunlarin kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ang iyong perpektong kalooban ay maging malusog kami, masagana at malaya mula sa lahat ng pang-aapi ng masama. Kaya naman, inaangkin namin ngayon ang manang ito na para sa amin bilang mga anak ng kataas-taasang Diyos. Ama ng pag-ibig at awa, kinikilala ko na ang mga pangakong nilalaman ng iyong salita ay hindi patay na titik, hindi lamang magagandang salita upang aliwin kami, kundi mga walang hanggang kautusan
na may kapangyarihang baguhin. Nang sinabi mong sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus ay gumaling na kami, hindi ito isang posibilidad, kundi isang pahayag ng bagay na naganap na. Nang ipinangako mong ang lahat ay gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo, hindi ito isang malabong pag-asa, kundi isang tiyak na katotohanan. Nang pinagtibay mong higit na dakila siya na nasa amin kaysa sa kanya na nasa mundo, hindi ito panandaliang motibasyon, kundi isang katotohanang hindi mapasusubalian. Kaya naman, ipinapahayag ko ngayon sa bawat buhay na ang mga pangako ng Diyos ay pinakawalan, ibinubuhos tulad ng ulan sa tuyong lupa, at ipinahahayag sa paraang nakikita at nahahawa. Tama na ang pamumuhay sa espiritual na pagmamakaawa. Tama na ang pagtanggap sa mga mumunang ka. Tama na ang pagpapakasya sa isang buhay na katamtaman at may sakit. Kami ay mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. At bilang gayon, kami ay may karapatan sa kapuspusan ng buhay na ibinigay ni Jesus. Panginoon, humihiling ako ngayon partikular para sa mga humaharap sa mga sakit na hindi mapagaling ng medisina. Para sa mga nakatanggap ng mga mapangwasak na pagsusuri. Para sa mga nawalan na ng pag-asa mula sa mga doktor. Itinatalaga ko na ang imposible sa tao ay posible sa Diyos, na ang huling salita ay hindi pag-aari ng mga profesional sa kalusugan, gaano man sila kahusay, kundi pag-aari ng dakilang manggagamot ng mga manggagamot. Nawa ang bawat selula ng kanser ay mawasak ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus, na ang bawat virus ay mapalaya, na ang bawat bakterya at ang bawat organ na may sakit ay maibalik sa orihinal nito. Iniutos ko sa pangalan ni Jesus na ang mga bukol ay matunaw, ang mga luslos ay mawala, ang mga barikos ay gumaling, ang diabetes ay makontrol, ang mataas na presyon ay maging normal, ang mga problema sa puso ay malutas, at ang mga sakit na autoimmune ay mapawi. Hindi ako gumagawa ng isang relihiyosong panalangin na walang laman, kundi ipinapahayag ko ang kapangyarihan ng krus sa bawat sitwasyon. Ang parehong Jesus na nagpagaling sa biyenan ni Pedro mula sa lagnat, na nagpagaling sa babaeng inaagasan ng dugo, na nagpagaling sa lumpo sa tangke ng Bethesda, ay narito sa sandaling ito, handang gumawa ng kanyang himala sa iyo. Makapangyarihang Diyos, dumadaing din ako ngayon para sa mga humaharap sa mga labanang emosyonal at mental, para sa mga nakikipagbuno sa depresyon, sa pagkabalisa, sa sindak, at sa mga kaisipang nagtutulak sa pagpapakamatay. Itinatalaga ko na ang isipan ni Kristo ay itinatatag sa bawat taong humahanap sa iyo ngayon, na ang mga mapanirang kaisipan ay pinapalitan ng mga kaisipan ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Nawa ang bawat taong pinahihirapan ng masasakit na alaala ng nakaraan ay mapalaya ngayon, na ang bawat sugat na emosyonal na dulot ng mga trauma, pang-aabuso, pagtanggi at pag-iwan ay mapagaling ng iyong biyaya na nagpapanumbalik. Ipinangako mo sa iyong salita na bibigyan mo kami ng kapayapaan, hindi tulad ng ibinibigay ng mundo, kundi isang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa, isang kapayapaan na nag-iingat sa aming mga puso at isipan kay Hesukristo. Inaangkin ko ang kapayapaang yun ngayon para sa bawat taong nananalangin. Nawa ang iyong banal na espiritu ay bumalot sa bawat isipang naguguluhan, pumayapa sa bawat pusong nababagabag, at magpalakas sa bawat kaluluwang nanghihin. Huwag mong pahintulutan, Panginoon, na patuloy na nakawin ng kaaway ang kagalakan, ang pag-asa, at ang pagnanais na mabuhay ng mga anak mong minamahal. Amang walang hanggan, namamagitan din ako para sa mga humaharap sa mga sitwasyong pinansyal na walang pag-asa, para sa mga lubog sa utang, para sa mga hindi alam kung paano babayaran ang mga bayarin sa katapusan ng buwan, para sa mga nawalan ng trabaho at hindi makahanap ng mga bagong pagkakataon. Itinatalaga ko na ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na nagkaloob ng tupa sa bundok ng Moria, na nagpakain sa Israel sa disyerto ng mana mula sa langit, na nagparami ng tinapay at isda sa mga kamay ni Jesus. Ang parehong Diyos na iyon ay magkakaloob para sa bawat pangangailangan.
Nawa ang mga pinto ng trabaho ay mabuksan ng sobrenatural, na ang mga pagkakataon ay lumitaw mula sa kung saan hindi inaasahan, na ang mga malikhaing ideya ay ipagkaloob, na ang mga proyekto ay maaprubahan, na ang mga kontrata ay mapirmahan, na ang mga promosyon ay mangyari, at ang mga negosyo ay umunlad. Winawasak ko ngayon sa pangalan ni Jesus ang lahat ng sumpa ng kahirapan, lahat ng mana ng karalitaan, at lahat ng espiritu ng kakapusan na kumikilos sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ipinapahayag namin na naglilingkod kami sa Diyos na nagmamay-ari ng ginto at pilak, sa Diyos na nagpapaulan sa mga matuwid at hindi matuwid, sa Diyos na nagnanais na kami ay umunlad sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Panginoong Jesus, lumalapit ako ngayon upang mamagitan para sa mga tahanan na nasa bingit ng pagguho, para sa mga pag-aasawa na malapit ng magwakas, para sa mga pamilyang watak-watak at wasak dahil sa mga alitan, pagtataksil at hinanakit. Itinatalaga ko ang pagpapanumbalik sa bawat relasyon na nasa ilalim ng pag-atake ng kaaway, pagpapagaling sa bawat sugat na dulot ng masasakit na salita at makasariling pag-uugali, pagpapatawad kung saan may sama ng loob, pag-ibig kung saan may kawalan ng pakialam, at pagkakaisa kung saan may pagkakahati. Nawa ang banal na espiritu ay kumilos sa mga puso na dumudurog sa kapalaluan, tumutunaw sa kapait at nagtatanim ng kababaang loob at pangunawa. Nawa ang mga asawang lalaki ay mahalin ang kanilang mga asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, na ang mga asawang babae ay gumalang at magparangal sa kanilang mga asawa, na ang mga anak ay sumunod sa kanilang mga magulang, at ang mga magulang ay palakihin ang kanilang mga anak sa disiplina at aral ng Panginoon. Iniutos ko na ang lahat ng impluensya ng demonyo na kumikilos upang sirain ang mga pamilya ay mapalayas ngayon, na ang lahat ng salita ng diborsyo na binigkas ay mapawalang bisa, at ang lahat ng desisyon ng paghihiwalay ay mapag-isipan muli. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao, at itinatalaga ko na ang mga buklod ng kasal ay pinatitibay sa sandaling ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Diyos ng lahat ng kaaliwan, dinadala ko sa iyong harapan ang mga nagdadalamhati, ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay, ang mga tumatawid sa libis ng lilim ng kamatayan na may sakit na hindi mabata sa dibdib. Hinihiling ko na ikaw ang maging balsamo na nagpapagaling sa malalalim na sugat na ito, na ikaw ang maging aliw na hindi maibibigay ng sinumang tao, na ikaw ang maging pag-asa na higit pa sa mga pangyayari sa buhay na ito. Nawa ang bawat taong nagdurusa sa pagkawala ng isang mahal sa buhay ay makatagpo sa iyo ng lakas upang magpatuloy ng katiyakan na may buhay pagkatapos ng kamatayan, at ng pangako ng isang maluwalhating muling pagtatagpo sa kawalang hanggan. Itinatalaga ko ang kapayapaan sa mga sugatang kaluluwang, kapahingahan sa mga isipang atormentado ng mga alaala, at ginhawa sa mga pusong nadudurog sa pangungulit. Nawa ang iyong perpektong pag-ibig ay magpalayas sa takot sa kamatayan, na ang iyong presensya ay punuin ang puwang na iniwan ng pagpanaw, at ang iyong salita ay magdala ng pag-asa kung saan mayroon lamang kadiliman. Ipinangako mo na hindi mo kami iiwang ulila, na sasama ka sa amin sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng panahon, at inaangkin ko ang pangakong iyon ngayon para sa bawat taong dumaraan sa libis ng pagtangis. Amang nasa langit, itinataas ko rin sa iyo ang mga humaharap sa mga pag-uusig, kawalan ng katarungan, paninirang puri, at mga maling paratang. Itinatalaga ko na walang sandatang ginawa laban sa kanila ang magtatagumpay, na ang bawat dila na bumangon sa paghatol ay mahahatulan, sapagkat ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon. Nawa ang bawat kasinungalingan ay mabunyag, ang bawat panlilinlang ay mahayag sa liwanag ng katotohanan, at ang bawat kawalan ng katarungan ay mabaligtad ng iyong perpektong katarungan. Hinihiling ko na ikaw ang maging tagapagtanggol ng mga inaakusahan ng hindi makatarungan,
ang tagapagtaguyod ng mga pinag-uusig ng walang dahilan, at ang tagapaghiganti ng mga inaapi ng mga makapangyarihan. Huwag mong pahintulutan, Panginoon, na ang masasama ay magtagumpay laban sa mga matuwid, na ang mga perwisyo ay umunlad habang ang mga tapat ay nagdurusa. Bumangon ka bilang Diyos na mandirigma. Ipagtanggol ang iyong layunin sa buhay ng iyong mga anak at ipahayag ang iyong kaluwalhatian sa pagwasak sa mga gawa ng kadiliman. Nawa ang bawat taong inaatake ng kaaway ay makaranas sa sandaling ito ng sobrenatural na pakikialam ng Diyos sa kanilang pabor, na ang bawat laban ay mapagtagumpayan at ang bawat digmaan ay maipanalo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu. Panginoong Jesus, dumadaing ako ngayon para sa mga kabataang naliligaw sa droga, sa alak, sa prostitusyon, sa mga gang at sa kriminalidad. Itinatalaga ko ang kalayaan sa bawat buhay na inaalipin ng mga bisyo, na ang bawat kadena ay mapatid, na ang bawat ugnayan sa demonyo ay maputol, at ang bawat kuta ay maibagsak. Nawa ang iyong pag-ibig ay umabot sa mga kabataang ito, sa mga lansangan, sa madidilim na eskinita, sa mga pugad ng droga, sa mga hotel ng prostitusyon, at sa mga bilangguan. Nawa ay magpadala ka ng mga manggagawa upang anihin ang bukid na ito, na gamitin mo ang mga ordinaryong tao upang maging instrumento ng kaligtasan at pagsagip. Iniutos ko na ang mga espiritu ng bisyo ay mapalayas ngayon, na ang pagnanasa sa droga ay mawasak, at ang pagkadepende sa kemikal ay masira sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Nawa ang bawat kabataan na nag-iisip na sumuko sa buhay ay makatagpo ng dahilan upang mabuhay, na ang bawat tinedier na tumatakas sa bahay ay maibalik sa tahanan, at ang bawat batang inaabuso ay maprotektahan at mapalaya. Ipahayag mo ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa henerasyong napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman, dahil sa kakulangan ng pag-ibig, at dahil sa kakulangan ng pag-asa. Amang walang hanggan, namamagitan din ako para sa mga nakabilanggo, para sa mga nakakulong hindi lamang sa pisikal, kundi maging sa espiritual. Itinatalaga ko na kung saan may kadiliman, ang iyong liwanag ay sumikat, na kung saan may kawalan ng pag-asa, ang iyong pag-asa ay maghari, na kung saan may kahatulan, ang iyong biyaya na nagpapatawad ay mahayag. Nawa ang bawat taong naglilingkod ng parusa sa isang bilangguan ay magkaroon ng tunay na pagtatagpo kay Hesukristo, na ang bawat bilanggo ay maabot ng iyong pag-ibig na bumabago, at ang bawat nahatulan ay makatagpo sa iyo ng katubusan na hindi maibibigay ng sistema ng bilanggo. Hinihiling ko na magbangon ka ng mga ministeryo sa loob ng mga bilangguan, na gamitin mo ang mismong mga bilanggong nagbalik loob bilang mga misyonero sa larangang ito na napakahirap, na buksan mo ang mga pinto ng pangangaral ng ebanghelyo sa mga lugar na ito kung saan naghahari ang karahasan at kamatayan. Nawa ay maraming Pablo ang lumitaw mula sa mga bilangguan ng henerasyong ito, na maraming magnanakaw sa krus ang magbalik loob bago maging huli na maraming tagabantay ng bilangguan ang lumuhod at magtanong kung ano ang kailangan nilang gawin upang maligtas. Baguhin mo ang mga bilangguan upang maging mga larangan ng misyon. Panginoon, gamitin mo ang ipinangako ng kaaway para sa kasamaan upang isakatuparan ang iyong walang hanggang layunin ng kaligtasan. Amang maawain, dumadaing din ako para sa mga misyonero na nasa mahihirap na larangan, para sa mga pastor na pinanghihinaan ng loob at pagod, para sa mga manggagawa na nasa unahan ng espiritual na labanan na humaharap sa oposisyon at pag-uusig. Hinihiling ko na palakasin mo sila ng kapangyarihan sa kanilang kalooban, na iyong panariwain ang lakas ng mga pagod na sa pakikipaglaban, na iyong buhayin muli ang tawag sa mga nag-iisip na sumuko. Nawa ang bawat pastor na malapit ng iwan ang ministeryo ay makatanggap ng pagbisita ng iyong espiritu, na ang bawat misyonero na nag-iisip na umuwi ay mabihisan ng bagong sigla, at ang bawat manggagawa
na humaharap sa oposisyon ay mapalakas ng katiyakan na hindi siya nag-iisa. Itinatalaga ko ang masaganang panusto sa bawat ministeryo na dumaraan sa mga kahirapang pinansyal, karunungan sa bawat pinuno na kailangang gumawa ng mahahalagang desisyon at proteksyon sa bawat pamilya ng ministeryo na inaatake ng kaawat. Bumangon ka, Panginoon, sa pagtatanggol sa mga nag-alay ng kanilang buhay upang maglingkod sa iyo. Ipahayag mo ang iyong kaluwalhatian sa buhay ng mga nag-iwan ng lahat upang sumunod sa iyo, at gantimpalaan mo ng sagana ang mga nagtrabaho ng walang pagod sa iyong anihan. Panginoong Hesus, namamagitan din ako ngayon para sa mga namumuno sa aming bansa, para sa mga nasa posisyon ng awtoridad at kapangyarihan. Hinihiling ko na hipuin mo ang puso ng bawat politikal na pinuno, na iyong pagkalooban ng karunungan ang mga gumagawa ng desisyon na nakakaapekto sa milyon-milyong buhay, na iyong ibunyag ang korupsyon at itatag ang katarungan sa lupain. Nawa ang mga lalaki at babae ng Diyos ay ibangon upang umoccupy ng mga posisyon ng impluensya, na ang katotohanan ay manaig sa kasinungalingan, na ang katuwiran ay magtagumpay sa katiwalian at ang liwanag ay pumawi sa kadiliman. Itinatalaga ko na ang lahat ng sabuatan ng kadiliman laban sa bansang ito ay mabigo, na ang lahat ng plano ng kaaway upang sirain ang bansang ito ay mawasak, at ang lahat ng estratehiya ng demonyo upang magtatag ng kaguluhan at kawalan ng ayos ay mapuksa. Nawa ang bansang ito ay maging kay Jesus, na ang bayang ito ay tumupad sa propetikong layunin na itinakda para dito, na ang mga taong ito ay maging instrumento sa mga kamay ng Diyos upang dalhin ang ebanghelyo hanggang sa dulo ng mundo. Wasakin ang pamatok ng korupsyon, gibain ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba, at linisin ang lupaing ito gamit ang iyong banal na apo. Nawa ang isang espiritual na paggising ay humagod sa bansang ito, mula hilaga hanggang timog, mula silangan hanggang kanluran, na umaabot sa lahat ng antas ng lipunan, lahat ng edad at lahat ng rehiyong heograpikal. Makapangyarihang Diyos, itinatalaga ko ngayon na ang himalang hinihintay, ang himalang ipinropesiya, ang himalang ipinangako ay nangyayari sa mismong sandaling ito. Hindi para bukas, hindi para sa susunod na linggo, hindi para sa susunod na buwan, kundi ngayon, sa sandaling ito, sa segundong ito na ang panalangin ito ay ginagawa. Nakikita ko sa espiritual na mundo ang mga anghel na ipinapadala upang isakatuparan ang kalooban ng mga demonyo na pinalalayas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ang mga karamdaman na pinagagaling ng bisa na nagmumula sa trono. Nakikita ko ang mga pinto na nabubuksan kung saan pader lamang ang mga daan na nabubuksan kung saan disyerto lamang ang mga solusyon na ibinibigay kung saan problema lamang. Ang Diyos ng imposible ay kumikilos, ang Diyos ng mga himala ay gumagawa, ang Diyos na hindi nabibigo ay tumutupad sa bawat pangako na kanyang ginawa sa kanyang mga anak. Kaya naman, tumayo ka sa pananampalataya, magpahayag ng may katapangan, magpropesya sa iyong sariling buhay, sapagkat dumating na ang panahon ng himala, dumating na ang oras ng pagpapalaya, dumating na ang sandali ng pagpapagaling. Huwag mo nang tanggapin ang sakit, huwag mo nang tiisin ang pang-aapi, huwag ka nang makisama sa pagkatalo. Ikaw ay nilikha upang magtagumpay, ikaw ay tinawag upang maghari, ikaw ay itinalaga upang manaig sa lahat ng pagsubok. Amang walang hanggan, ipinapahayag ko na ang dugo ni Jesus na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo ay tumatakip ngayon sa bawat taong dumaing, na ang bawat luhang pumatak sa panalangin ito ay tinipon sa iyong sisidlan, na ang bawat buntong hininga ng sakit ay narinig sa iyong trono. Walang kahit isang detalye ng aming buhay ang nakaligtas sa iyong pansin. Walang kahit isang pangangailangan ang walang halaga sa iyong mga mata. Walang kahit isang kahilingan ang masyadong maliit para sa iyong puso bilang Ama. Ikaw ang Diyos na bumibilang ng mga buhok sa aming ulo.
na nakakaalam ng aming mga iniisip bago pa namin ito buuin, na nakakaalam ng aming kailangan bago pa kami humingi. Kaya naman, kami ay nagpapahinga sa iyong pagkakaloob, nagtitiwala sa iyong katapatan, at naghihintay ng may pananabik sa pagpapahayag ng iyong kaluwalhatian. Nawa ang bawat taong nakibahagi sa panalangin ito ay lumabas mula sa sandaling ito na nabago, na nariwa, napalakas, gumaling at malaya. Nawa ang pananampalatayang itinanim ngayon ay magbunga ng sagana, na ang pag-asang nanariwa ay hindi mabigo, at ang pag-ibig na ibinuhos sa aming mga puso ng banal na Espiritu ay magbigay kakayahan sa amin na mamuhay ng may tagumpay sa lahat ng araw ng aming Panginoon. Alam kong ikaw ay tapat upang tuparin ang bawat salita na lumalabas sa iyong bibig, na ang iyong mga plano ay hindi mabibig, na ang iyong mga layunin ay itinatag magpakailan. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang Diyos na noon, ngayon at darating. Sa harap mo kami ay nagpapatira pa sa pagsamba, kinikilala na walang sinumang katulad mo sa buong universo, na walang kapangyarihan ang maihahambing sa iyong kapangyarihan, na walang pag-ibig ang papantay sa iyong pag-ibig. Tanggapin mo ang aming pasasalamat ng maaga para sa mga himalang nangyayari. Tanggapin mo ang aming papuri kahit bago pa namin makita ang pisikal na pagpapahayag ng mga sagot, dahil alam namin na sa espiritual na mundo ay tapos na ang lahat. Ang tagumpay ay nakamit na, ang laban ay naipanalo na, ang pagtatagumpay ay naabot na. Kailangan lang naming maniwala, kailangan lang naming magpahayag, kailangan lang naming tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya ang bagay na pag-aari na namin ayon sa karapatan. Nawa ay maging gayon, Panginoon. Nawa ay matupad ito sa aming mga buhay. Nawa ay mahayag ito para sa kaluwalhat. Sinasilyuhan namin ang panalangin ito gamit ang mahalagang dugo ni Jesus. Ipinapahayag namin ang tagumpay sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Itinatalaga namin ang pagpapagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen at Amen. Mahal na kapatid, kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa espesyal na paraan sa sandaling ito, kung naniniwala ka na ang himalang matagal mo nang ipinapanalangin ay malapit ng mahayag sa iyong buhay, nais kong hilingin na gawin mo ang isang napakahalagang bagay ngayon. Pindutin ang like sa ibaba ng bidyong ito. Dadalhin nito ang video ng panalangin sa mas maraming tao. Bukod dito, nais kong hilingin na ibahagi mo ang bidyong ito sa ibang tao na kilala mong nangangailangan ng himala, sa kaibigang iyon na pinanghihinaan ng loob, sa kapamilyang iyon na may sakit, sa kapitbahay na iyon na nawawala ng pag-asa. Maaaring ikaw ang kasangkapan na gagamitin upang dalhin ang salitang ito ng pananampalataya at pag-asa sa isang taong nasa bingit ng pagpapakamat, na malapit ng sumuko sa lahat, na wala nang nakikitang saysay upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang isang simpleng kilos ng pagbabahagi ay maaaring magligtas ng buhay, maaaring magpanumbalik ng pamilya, maaaring bumago ng lubusan sa kapalaran ng isang tao. Manatili sa aming channel, mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe, i-activate ang bell ng mga abiso upang hindi ka mahuli sa anumang nilalaman na aming ilalathala, dahil kami ay nakatuon na laging magdala ng mga salitang nagpapatibay, mga panalangin bumabago at mga mensaheng nagpapalaya. At may isa pang bagay na napakahalaga. Iwan dito sa mga komento ang iyong pangalan upang maipanalangin ka namin. Isulat ang iyong mga kahilingan sa panalangin. Isalaysay ang mga patotoo ng ginawa na ng Diyos sa iyong buhay. Dahil nais naming ipagdiwang kasama mo ang bawat tagumpay, bawat pagwawagi at bawat himala na ginawa ng Panginoon. Ang espasyong ito ay isang virtual na altar kung saan libu-libong tao ang dumadaing, sumasamba, nagpopropesiya, at ikaw ay bahagi ng komunidad na ito ng pananampalataya. Huwag mong hayaang hindi ka makasali.
Huwag kang paiwan sa pagkilos na ito ng banal na espiritu na nangyayari sa pamamagitan ng platapormang ito. Nawa ay pagpalain ka ng Panginoon. Ingatan ka, pasikatin ng kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Ang himalang hinihintay mo ay nagsimula na. Ang tagumpay ay iyo na. Ang pagpapagaling ay nasa proseso na. Patuloy na maniwala, patuloy na magpahayag, patuloy na sumamba. Dahil ang pinakamaganda mula sa Diyos ay darating pa sa iyong buhay. Manatili sa kapayapaan ng Panginoon.